ang maganda pati sa function ng grupo niyo is, kayo parang lumalabas na first Yes responders, 'di po, ba? ayun po kasi nga po dahil po na most of nakamotor po kami, pagka sa daan po pagka lumindol, mga logs ng trees bumagsak, hindi na makakadaan yung kahit yung 6x6, depende na lang kung bubuhatin. Pero minsan mahirap kasi kahit buhatin mo yung ilang tao kayo, yung mga malaking logs, hindi nyo mabubuhat yan, that's Correct. solid. So, kailangan mo siya pang putulin. Pagka pinutol mo pa siya, it takes time. Hindi mo siya makukuha ng ano. Eh, ang motor, kukuha mo lang siya ng medyo maliit na logs na kayang buhatin. Ang motor po, kaya buhatin. Actually, 2 tao, kaya na buhatin na Lalo na kung motor. Eh, kung medyo apat pa kayo, mas mataas yung mabubuhat. magandang umaga. Ako po ang inyong abang lingkod, si Dino Santos, ang host ng 4H, Health, Hope, Happiness, Health, and Humor. Ngayon, nandito tayo sa aspeto ng hope, no? Kasi lahat tayo natatakot sa the big one na kasalukuyan lang nangyari sa Mindanao. So, syempre, nais nating malaman kung ano yung pwede nating gawin pag mangyari naman dito sa atin, sa Maynila. Kasama ko ngayon ang isang napaka-active na tumutulong sa barangay. So, he can tell us more about it, Mr. Mark Atanasio. Mark, could you please say something about this? Yes, I'm Mark Joseph Atanasio po, and I belong to a volunteer group. This is RG Community, Ride Guardians Community. We're a motorcycle group na ang pinaka-goal po namin is to promote, what to call this, parang to help people on the roads, yung mga nasisiraan, and po yan. And our primary na tinuturo is how to prepare para sa big one. Kung ano yung gagawin sa the big one ng mga members. Actually, sa mga members namin, sinishare din. Siyempre, yung members namin, in-encourage namin sila i-share sa family nila. Kasi wala pa kaming source kung paano kami makapag-share sa mga maraming tao, and ang alam namin may agency naman ng government para diyan. So kami enhancement lang ng mga sasabihin, or kumbaga parang Xerox copy lang ng sinasabi nila na mas mapalaganap namin sa iba pa. Kasi minsan naman kasi yung government natin, hindi ko naman sinasabi na tamad, or minsan kasi pagka nagpapatago ang government, tayo rin mismo is tinatamad pumunta, lalo na pagka ganyan. Pero pagka may raffle yan, sir, asahan nyo, nandiyan. Pagka may ayuda yan, puno yung pila, di ba? Pero pagka mga announcement regarding dyan, parang iniisip nila, ay, pwede naman napapanood sa Facebook yan, napapanood sa TV yan. So, pero minsan kasi, kulang na kasi, 'di ba? Kasi minsan kahit mag-discuss ka ng 1 day para sa the big one or sa earthquakes or kahit na sakuna, kulang mo. Totoo. Kaya po, Ako, I can vouch for the reality na marami sa mga barangay ano na pag nagsasabi yung kapitan na okay, re-rehearse natin yung action na gagawin natin, po, no? So, tutunog yung siren. So, supposedly, everybody takes it seriously, whatever they're doing, dapa, yung duck overload. pero wala namang sumusunod. As in, tumutunog lang yung siren, tapos nobody, Actually, yung National Simultaneous Earthquake Drill, yung NSED, parang nakakapag-ano lang sa schools kasi ano yung mga estudyante, then yan sa barangay because office, pero yung buong village or buong barangay, ayun, no one, hindi nila pinupursige. Yung mga tao mismo hindi nagpupursige sa ganun. Kasi nga, so hindi sila, kumbaga, they don't give a damn na, ay, nakala nila, it will gano'n, never gano'n. happen to them. Actually, yung simultaneous drill na yan is, iba pa yung mangyayari sa mismong pagka nangyari na yon. Kasi yung sa simultaneous drill, makita mo, well-organized pa yung mga bata na bababa, na may nagsasabi na, don't run. Pero pagka eto mismo, yung manig na dito, sir, baka tayo dalawa, sir, mawala. Baka tayo magtakbuhan din, di ba? Kasi
lack of Magpa-panic. panic and lack of ano pa, pagka 'di ba sinasabi nga nila is always lamang ang may alam. Then kung wala tayong alam, wala tayong baon, eh dun tayo medyo talo, lugi. Para lang sa kaalaman ng ating mga viewers, kasi naabala ko, ito yung dahilan kung bakit talagang ninais kong ma-interview si Mark ngayon. Kasi nung nabalitaan niya sa akin na, "Sir, alam niyo ba, yung fault line dito sa Parañaque, andyan lang, Yeah. andyan lang sa SLEX." Sabi ko, ganun. Ang lapit pala natin. So, could you tell us more about that notorious fault line? Actually, that is a part of the Marikina fault line, which is the West Valley Fault. Daan siya ng QC, Mm. then Pasig, yan, all the way to Carmona, Taguig. Pero sa atin kasi, sa tapat lang natin siya, which is, tapat natin is Taguig. May part dyan ng Parañaque, but a little bit lang, like dyan sa Perpetual Village, ayan, Parañaque San Martin de Porres siya, Barangay San Martin de Porres. Pero a little bit lang. Pero, even though, hindi dahil sa hindi dumaan sa atin yung mismong fault line, is hindi na yayanik yun sa atin, hindi na mag-shake. Sigurado So ka yan. still, mas malakas pa rin yung shaking na mararamdaman natin. So kahit na hindi sa atin yung mismong way ng fault line. So we're expecting pa rin na medyo mataas na magnitude, diba? And remember, Parañaque is napakarami ng tao, sir. Ay, oo. May mga offices, may mga companies, high-rise buildings. So, pagka nangyari yun, mas maraming maging casual. Correct, oo. At saka para lang sa mga Gen Z na nakikinig sa atin, kasi baka hindi niyo naabutan, kami naabutan namin. Nung 90s nagkaroon ng lindol. Nakala ko may problema yung sasakyan ko, 1991 to eh. Yes, sir, yes, sir. Tapos sabi ko, mukhang sira ata sa sasakyan ko. So hininto ko, nung bumaba ako ng kotse, saka ko lang napansin na ang buong mundo na pala umuurong. Siguro, 1991, medyo ano pa ako yan, sir. Masabi yung baby. So, siguro, ayan pa siguro yung wala pa ako, pake siguro, wala pa ata akong 1983 ako. So, wala pa akong 10 years old, sir. So, medyo ano pa yon. Yung mga bata kasi, free them from worries pa muna na ganyan. So, Bagay. hindi natin. Pero, yung mga ganyan pero pagdating dapat ng mga 11, 12, they know na. Actually ako, yung son ko, Mm. yung it's now 10 years old, going 10 na siya. Okay. Isang beses nag-training kami, basic life support. Sinama ko siya. And now she's doing CPR. Ba, galing Although, syempre, wala pang power yung CPR niya, but he knows na. Kasi minsan, parang natutulog ako, ginigising niya ako, hindi ako magising. Pumorma siya ng CPR, which is, para sa akin, it's parang masaya yon kasi he knows how. Alam niya kung anong gagawin niya na pagka parang hindi huminga. Although, huminga naman ako, pero syempre, bata kumbaga. He knows ano yung kailangan gawin. Na dapat, alam nating lahat yon. Alam dapat natin kung ano yung pinaka first aid sa mga ganong bagay. To help. Kasi makakatulong yon sa ating pamilya, sa bahay natin, sa loob ng bahay, and sa labas. Diba? Pero sana wag natin magamit. Diba? Kasi pag hindi natin nagamit yun, ibig sabihin wala nangyari. Diba? Pag nagamit natin yun, merong masamang nangyari. So, pero iba yung, ayun nga sinasabi ko, sir, iba yung may alam. Iba Yes. yung may baong ka. And that goes to yung tinatawag na mitigation. In Yes, other sir. words, preventive. Para Opo. kung mangyari, alam na, hindi na nagpapanik or nafo-frozen kasi alam na, ito yung dapat gawin. Actually, tsaka sir, kasi di ba parang ang tao ng government kulang yan para bantayan ang buong Pinas, ang buong kahit yung sabi natin buong Parañaque para meron tayong agency rito yung Parañaque DRRMO, Disaster Risk Reduction Management Office, pero siyempre they are equipped, they are knowledgeable, pero hindi sila sasapat na makatulong sa buo. Kaya hinihikayat nila yung mga volunteers like us po. Pasok kami dun sa ginawang council ni Mayor with the Parañaque DRRMO, yung ACDV, which stands for Accredited Community Disaster Volunteers. So, kasali yung group namin doon. Meron atang mga 25 groups or baka 27 na andun na sa council na yon na ginawa ni Mayor. And
from that, ang mga kasama namin doon, mga volunteer fire brigades, mga group like us, masaya sir kasi nga parang napapansin kami ng LGU na merong ganito and they are giving us gamit Oh, like okay. spine boards, med kits. So, nakakatulong yun kasi ang volunteer groups po, lalo na po kami, Yes. wala po kami pondo. Ayun. So, Sarili niyong mga sasakyan, sarili sarili niyong sakyan. kagamitan. And ako po kasi yung parang sector head ng RG community dito sa Parañaque and pag leader ka po, abono ka. Sa Ayun. totoo lang po, abono ka po. Kumbaga, bunot pulsa ka. In So, other words, just for the love of service, yes po. tulong lang. Ano. Opo. Itong tanong ko, kunyari, meron sa kanilang nanonood sa atin nais mag-volunteer ba? Kasi may motor ka, Yes ganyan, po. no? Tapos may konting time ka, like, hindi ka naman busy parati. How do they register? Sa amin po kasi, sa RG community po, every 2 months po, nagkakaroon kami ng kung tinatawag namin batch training. Oh, So, yes, meron po kaming batch trainings. Then, sa batch trainings po, ang gagawin mo lang is, one whole day siya, wala siyang bayad, sir. Is for free. Oras lang yung kailangan. Then, gas, syempre, papunta sa venue. And, kasi po, ang kalating, ang 8 to 11 nun is lecture. Fine lecture lang. Then, from lunch break, then 11 to 5 or 4, obstacle. So, nagtuturo kami ng road safety lesson po. very good. So, apo, then, pagka nakagraduate ka doon ka matatawag na RG member ka. And, kung saan ka nakatira, kunwari, you're from Parañaque yun, meron tayong sector sa Parañaque, which is, that's my sector po, sa akin ka mapapasok. If you're from Las Piñas, sa Las Piñas ka mapapasok. Pero kunwari, Las Piñas ka nakatira, then work mo Parañaque, then mas may oras ka dito sa Parañaque, Oo. you can, sa Parañaque ka sumali. And every Fridays, we have our meetings para ma-enhance yung group. Then, pag nakapasok ka sa group namin, ayun po, meron pa pong mga subgroups kung tawagan, which is the ERT, Emergency response. Response Team. We have the, we call this RG Airwaves, which is with the communications. Oh, yeah. So, may radyo pa. Radyo, yes. Apo. Kasi po, sa mga ganyang panahon po, kailangan po natin communications. And kung cellphone lang po ang communications natin, Mga eventually, pagka bumagsak ang cell sites, wala ka na. Ang radio po, sabihin po natin, pagka may repeater ka, may antena ka sa bundok. Sabihin man natin siyang bumagsak siya. Ang radyo po, within the radius of 5 kilometers, kaya pa rin. Then, makakapag-connect po, kunwari po, andito ako, andyan po kayo, 5 kilometers na po kunwari to, makakapag-connect pa rin. tayo. Then, yung from your site, sa kanya 5 kilometers, makapag-usap din kayo. So, parang pass the message ang mangyari. Still, may contacts po. So, makakagawa pa rin tayo ng communications. So, in other words, pag kayo ay mag-volunteer tapos sumali kayo sa training nila, you will have access to the radio frequency. So, Yes. mayroon kang radyo, pwede mong i-tune yun para Yes. nakakarinig ka kung may alert. Agad ka Meron din po kami mga trainings for orientations for that radio group. Then sa ERT po is yan, may trainings po. Then dito po kasi sa Parañaque, in my sector po. Ayun nga po, connected kami sa LGU. So nakakapag-request ako ng trainings sa Parañaque Disaster Risk Reduction Management Office natin. They giving us yung basic life support, first aid. Then, binibigyan din po nila kami ng mga ibang training na basic ICS, Incident Command System. Then, maraming binibigay CDR mga training sa amin na which is, syempre, dahil nga ilang groups kami pasok dun sa council na yon, hindi naman nila pwede ibigay sa group namin lahat. Kumbaga kasi, sa akin po, I have 60 warm active bodies na members. marami rin yun. Active. When we're talking about inactive, siguro I have about 300. So, parang Within Parañaque lang. yun yung mga reserves mo pagka... Actually kasi sir, pag volunteer ka, so hindi natin masabi kung kailan ka maglalaylo, kailan ka mag-active, and
hindi natin sila pwedeng pilitin eh. Oy, attend ka dito kasi Wala namang sweldo. walang sweldo. Kasi Volunteer. ayun nga, bunot ka pa, di ba? So, volunteer. So, pagka medyo nag-lie low, ang pwede mo lang gawin, kamustahin mo, kamusta ka? May problema ba tayo? May tutulong ba kami? Pagka ginawa mo na yun, and nagsabi naman siya, busy lang po sa work, sa family, so hindi mo na siya pwedeng pilitin. Pero, ang point lang namin is, at least naturuan namin siya. When the big one comes, masisave niya na yung family niya. Makakatulong na siya sa family niya. Ang maganda pati sa function ng grupo niyo is, kayo parang lumalabas na first responder. Yes po, ayun po, kasi nga po dahil po na nakamotor po kami, pagka sa daan po, pagka lumindol, mga logs ng trees bumagsak, hindi na makakadaan yung kahit yung 6x6. Depende na lang kung bubuhatin. Pero minsan mahirap kasi kahit buhatin mo yung ilang tao kayo, yung mga malaking logs, hindi nyo mabubuhat yan. That's solid. So, kailangan mo siya pang putulin. Pagka pinutol mo pa siya, it takes time. Hindi mo siya makukuha ng ano. Ang motor, kukuha mo lang siya ng medyo maliit na logs na kayang buhatin. Ang motor po, kaya buhatin. Actually, 2 tao, kaya na buhatin na motor. Kung medyo 4 pa kayo, mas mataas yung mabubuhat. May ililipat yun na sa kabila, then makatakbo na kayo, and we have pwede kami yung magdala ng mga tubig, foods for the victims na kasi dati nung pumutok yung, anong year to, 2021, 2020, yung pumutok ulit yung Tagaytay. Yes, naalala ko. Our group is in the ground zero. Nagbigay sila ng mga na relief goods. Pagkaputok pa lang po, siguro mga ilang hours pa lang, bumaba na sa ground zero yung mga sector namin na malapit sa Taal, sa Tagaytay, mga Batangas sector. Bumaba na sila doon to give ng support sa mga DRR natin, and yan, may dala na silang mga foods, mga po. Ang assumption din dito is, dahil kayo yung unang nakakarating sa mga stricken areas, kayo yung nakapagbigay ng abiso para yung triage system Yes po. ng fire department or ng volunteer firemen, alam nila kung saan muna pupunta. Kaya po, ayun nga po, pagka pumasok ka sa amin is, yun, ini-encourage namin kayo na mag-train po. Yan sa ERT, kung ano po yung trainings, kasi lahat naman po na inaano namin na trainings, libre din po. Yes. Actually, sir, pagka yung mga BLS, pagka, di ba sa isang org, pagka nag-training ka doon na individual ka, hindi ka volunteer, ang asa 2-4 ata ang basic life support, 2 days ang training. Pero kami po, we're giving it for free. Ayun nga, katulad kunwari, pagka naka-request kami sa DRRM, ang DRR hindi rin po nagpapabayad yan pagka nag-request ka. So, yun, libre na yun. So, pero sa iba po, magkano na yun? With certificate pa naman po yun. So, siyempre po, yung mga volunteers naman po kasi natin is, hindi po rin natin sinamaan na pambayad ng trainings. Kasi nga po, baka po mamaya, mas kailangan pa nila sa pamilya nila, tapos kukunin natin para sa training. So, as much as possible po, inaano po namin for free yung mga trainings po. Saka palagay ko may mga snacks din yan. Apo. Kayo. Actually, ayun nga po, sinasabi ko po, kaya nga po, ang leader sa amin is bunot. Kasi po, ginagawa po namin, pagka may pa-training po kami, so siyempre, may pa-snacks. So yung pa-snacks po, sagot na po ng mga leaders yun, nag-aambagan na lang po kami na makabili ng pang-coffee, pang-bread. Nabibigyan ba yung mga recent, may swearing in siguro yan, ano? Apo. Nabibigyan ba sila ng unit patch or cap or some way of identity? Sa RG po kasi, meron po kami yung vest na tinatawag, RG vest. Which is, ay naman po, is hindi po mandato. Pagka gumraduate ka po RG, pwede ka po mag-avail doon. Pwede ka bumili noon. Pero, yun po, hindi rin namin po pinipilit. Ayun nga po, so, ayun po yung mga merchandise namin. May mga shirts din kami na, yun, showing RGs. Pero yun po, it's not mandatory po, sa inyo po yun kung gusto nyo bilhin or not. Ang importante po kasi sa amin, matrain namin kayo kasi po, pag kami na-train kami na isa, is may nailigtas na kami isang tao, lalo na from motorcycle accidents. Isa po yun sa namin na mabawasan po ang aksidente sa motor, which is mahirap po talaga iwasan. So, ano pala, hindi lang tuwing halimbawa may disaster na nangyari, but
in things like may sakuna sa kalsada, Yes po. pwede rin kayong Yes po, dahil nga po equipped kami ng knowledge about BLS. Once po kunwari diyan, may nangyaring aksidente diyan, kaya kong pumunta. Opo, gano'n din po yung mga members namin. Or kunwari po sir, wala siyang training, may nakita siya diyang aksidente. Pero dahil meron siyang radyo, he can call the group or he can call kung connected siya sa barangay or sa ano. So, mas mabilis po yung response natin. O kasi di dapat ginagalaw yung leg hanggat walang brace eh. Yes po, yes po. So, yun, lalo na po yung isa po sa natutunan namin yung stop the bleed training. Kasi po, marami po sa mga aksidente sa motor, ang kinamamatay po is yung kawalan na po ng dugo. Kasi po, wala pong marunong mag-stop the bleed, tourniquet, yung ano, kung paano po gagawin yung stop the bleed. Kasi po, ang 1.5 liters lang po, 2 liters na dugo mawala sa atin, medyo delikado na po yun. So, Blood pressure ano na yun, opo. Delikado na po yun. Lalo na po, ang mga tama po minsan po sa mga motor is yung dito po, sa legs natin. Andyan po yung pinakamaraming dugo natin. Femoral artery, oh. Yes po, andito po yung pinakamaraming dugo. Once po na-cut yun dito at hindi mo agad na tourniquet, Na-bleed out yan within dito, opo, sobra po. So, ayun po, yun po yung training na yun para sa akin na napaka-importante po. So, shout out kay General Carandan. Sir. Po kasi siya eh. Sa grassroots level po, sa level ni Mark, narinig nyo naman. Alam na nila ang gagawin nila. So sana po wag matigil yung support natin sa tulad nila. Kasi we can save a life. Sabi nga ni Mark, everybody who goes to the training is one more life saved. Yes po. Eh kung Yes may po. pamilya yung taong yun, that's another family saved. Sa amin din po kasi is always, yan, kung sabi namin, family first. Kunwari po, pagka may dumating na si Big One, i-safety mo muna yung family mo, sir. Kasi kung ikaw, the Big One, lumabas ka agad without safety yung family mo, hindi ka rin makakatulong sa labas. Kasi iniisip mo yung family mo. Correct. Diba? So, better as safe mo muna ilagay mo muna safe zone yung family mo, tsaka ka tumakbo para wala kang iniisip, parang all on the go ka, wala kang problema na iniisip, ay yung anak ko, yung asawa ko andito. So, kasi minsan nagiging casualty pa yung gano'n, nagiging liability ka pa ng kasama mo na dapat hindi ka na sumama, parang gano'n, which is wala namang gano'n, pero di ba parang para po sa sarili mo, dapat alam mo na dapat hindi ka maging liability ng grupo mo pagkadating sa ganyan. Totoo. Di ba po? Imbis na naging sagabal ka, dapat maging useful part Apo. ka na. So, better as, i-safety mo na yung families mo, yung mga mahal mo sa buhay, before ka lumabas para tumulong. Mahirap po tumulong sa iba, tapos sa sarili mo pamilya, hindi mo pa natutulungan. Totoo. So, medyo po yun. Shout out rin pala kay Cap, no? Kasi salamat po sa mga bag-out bag na Yes po. dinistribute nyo. Apo kay Kat Ear. Oo. Kasi yung bag-out bag na yan, importante yan eh. Yes, the-go bags, yung mga waterproof. Oh, yes. Kasi pwedeng lalagyan ng tubig, wala kang storage, tapos nandun din pagkain and other things. But you know, if kung nagustuhan niyo itong interview natin with Mark, maybe we can leave comments no sa baba. Tapos maybe I can interview him again in the future para pag-usapan ano dapat ang laman ng isang Yes. Ayun po, magandang topic yan, sir. We could share that to all para alam nila kung ano yung dapat na sa bag natin. Yung mga useful, meron po kasi iba, lalagay sa bag, hindi naman pala talagang kailangan. So, nagiging pabigat po yun. Nagiging pabigat. Yes, lalo na kasi ang purpose ng bag-out bag, in theory, it's so that you can survive for 3 days Yes. to go to somewhere safer. Yun lang naman yun eh. And, sir, pwede rin natin pag-usapan kung katulad nito, we're in Parañaque, kung saan mismo muna tayo pupunta. Yung evacuation. Yung evacuation natin, yes, kung saan muna tayo, then saan susunod. Kasi po, actually, ang barangay kasi ang nakaset lang na sa atin na evacuation is puro yung mga natin, mga chief, mga museum, which is pagka ulan po siguro po pwede yun. Pero pagka earthquake, pagka lindol, I don't think so na pwede yun. Kasi nga,
iwas nga po tayo sa structure pagka lindol eh. So, Kaya Mark is right. Ito narinig ko sa radyo minsan, nakikinig kasi sa AM, na meron daw na designate sa Parañaque area, itong sa may Nichols. Kasi malaki yung... actually, it's not for Parañaque, it's for the south area na po. Ah, Yung sa dating golf course dyan, which is, oh yes, yes. opo, there po. Pero ito pa, preview, ang pinaka-inassign po sa Parañaque is ang Manila Memorial Park and the Loyola. Oh, that makes sense. Oh, kasi wala namang Walang mataas na structure building. dyan. Meron man siyang puno, pero meron siyang place na hindi abot ng puno pag bumagsak. So, dyan po yung pinaka, ano natin, pagka-earthquake po. Dyan po ang safe side natin. Isipin nyo, no? How wonderfully ironic na the safest place to continue living Sa is by place. going to the place So, where the dead are. yes. But it makes sense kasi wala namang mga building. So, safe ka doon. Kung umuga man ang lupa, ano makikita mo, mga kabaong. But otherwise, safe ka doon. So, I hope you learned something from this episode. Click like, share, subscribe. Tapos, as ever, tandaan natin, learning is a never-ending journey Yes. with limitless vistas. Yes, sir. Salamat masyado, Mark. Thank you. Napakaganda ng pag-usapan natin to. Para sa lahat sa inyong may motor, may Sir, oras, pwede pa i-promote yung ano. May upcoming kaming batch training June 28. June 28. Batch 82 ng RG Community. It's 82 na. I'm batch 23. Then Wow. yung running ngayon is batch 82 na for batch 82. Sa Las Piñas area lang siya. Almanza 2. Almanza 2. Opo. So, kung gusto nyo po sumali is just visit the Facebook page of RG Community, rgcommunity.com po. I-search nyo lang po siya, lalabas po siya. Tapos So, nandun na yung details. andun na po yung details, meron po kayong pwedeng i-PM doon. So, kung gusto nyo pong matuto ng safety riding skills po about motorcycles, pwede po kayong sumali. And after doon, siyaka po kayo sumali sa amin sa mga ERT, sa airwaves. So, yun. See you po. See you. Yan. O, yan. Narinig niyo yan. So, don't miss that. Kasi maganda yan. Lahat yan. May certificate pati siguro. Yes, sir. Yes, sir. Maganda ilagay sa resume niyo yun. Yeah. So, again, thank you so much and good day. Thank you.